Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Ako si Soy Sadaw. General ng Soy Army. Ang puso ko nasa magsasakahari ako ng hip-hop underground. Slick and Dapper, President Ab, diyan kayo magpagupit. Golden Boy Boxing Gym Club sa Jackie Loville. Mga kabataan, ingatan nyo pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available mga perfumes natin sa TikTok Shop and Shopee. Link nasa description. Kung gusto niyo ng Black Prism by Sadaw, Seduce by JOP, nandyan yung mga link sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Sa mga girls naman dyan, mag-sports ka na rin. Para sexy ka, lumaki wet packs mo. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Puntaan niyo yung Facebook ko kasi ang quality ng mga content ko, yung mga reaction videos ko, ang ina, lalaki ng views, sinasabi ko talaga sa inyo. Gatas na gatas na ako, boy. Kada punta ko sa page mo, boy. Puro mukha ako, boy. Oo. Kung anong nangyari doon, pag tinignan mo pre, yung mga nire-reactan ko. Ngayon, ang pinakamataas ngayon, yung video nito, 700,000. Oo nga eh. Pinasikat About saan? kita, pare. Pinasikat thank you, kita. bro. About saan? About Thank saan? you, bro. Yun sa mga pokpok daw. Dapat mag-unfollow na ako kay 8, pero dahil nakita kong pinasikat niya ako. Pinasikat ko. Tinuloy ko yung following. 700,000 views. Dahil sa akin yun eh. Hindi, legit yun. Totoo yun. Kasi, nadagdag mo eh, di ba? And then, Oo. nandun din yung mukha ko at the same time. Nandun, oo. Totoo yun. Even sa mga page na sa akin, nagka-cut sa akin, props pa rin naman sa atin dalawa yun. Kasi ikaw, nag-cut ka. Mm. Ako, pinasikat mo. Win tayong dalawa, di ba? So, ano pang hinihintay nyo? Mag-cut na rin kayo ng mga reels namin. Oo, talagang Yeah. ano siya. Panalo yun, panalo. Bumabaha na ng anti-support clips sa TikTok tsaka Facebook. Oo. Shoutout sa mga fan page natin dyan. Tuloy nyo lang yan. Si humihina ka pre, si anti-support clips. Oo Ano nga nangyari sa'yo pre? Jajakol yata maraming beses lagi. Humihina ka, nawawala yung consistency mo. Huwag ganyan. Balik. Reset. Yun nga, may request ako, ano mo naman, i-react mo naman yung bago kong trending ngayon kami dala ni JOP, yung single mom is low value in dating market. Meron ba nun? Trending nga ngayon, di ba, sa anti-support movement. Yung stepdad. Yung stepdad. Oo, chef. Oh. Pero linawin ko lang dun ayoko mag-stepdad, pre. Pero sinabi ko lang nakawawa rin sila at the same time. Kasi nga, inako nila yung single mom, tapos na-struggle pa sila dun. Nagko-co-parenting pa yung dalawa. Di kasi kumbaga, ang stand nga natin, bakit mo papasukin kasi yung pagiging stepdad, di ba? Bakit mo ilalagay yung sarili mo sa ganyan? Pero yung mga nandun na nga kasi, yun nandun nga tayo eh. Nandun na eh, anong gagawin natin? Pinasok na eh, di ba? So galingan na lang nila at tayo namang mga Pilipino, ibigay natin yung deserve nilang Yun, doon deserve tayo. nila dun sa sakripisyong ginawa nitang sakripisyo talaga yun. 21-year-old ka, mayaman ka, papatol ka ba sa 32-year-old na babaeng single mom na may dalawang anak? Hindi. Hindi ko gagawin yun. Wala akong nakikitang benefit doon. 21 ako, may pera ako, may dami akong resources. Ang daming nagkakandarapang single sa akin na walang sabit. Bakit pupunta ako doon sa may sabit? Kumbaga, ang daming choice. Ang daming choice, kaya hindi ko nakikita yung sarili ko sa ganun. Alam mo pa rin nung bata ako, takot ako sa mga single mom Takot ako. Parang takot yan. Baka kainin betlog mo ganun. Basta maraming aspect na masasabi ko talaga na hindi ko kaya. Kaya medyo matanda na ako noon, nagpapapatol na ako sa maraming single mom eh. And still, di mo pa rin kaya. Oo nga no. Nakakasarili. The fact na wala dito, hindi ko nga kaya eh. Oo, pare. Kaya kung may magsasabi sa akin mo na hindi mo kayang i-handle, maybe you're right. Or ayoko rin talaga kasi i-handle. Doon lang yung sa dalawang yun. Kasing edad mo na pre, kasing edad mo na yung anak niya. Ayoko talaga, pre. Kasing edad yung anak. Yung anak niya. Hindi doon ka na lang sa anak. Oh! What, di na Gago kung kasing edad mo yung anak niya, di 60 years old yung babae na yun. Putang inang yan. Putang ina. Anong pa ba yun? Ito naman yung tanong ko. Isa na, para maraming mahilot na topic. Sige, sa isang sige, episode. sige.
si Josh muna ito, no? Hindi pa alam ng mga soy natin, sa mga ASP family natin, no? Paano ka ba nagsimula sa content creation, pare? Paano ako nag-umpisa sa content creation? Ano natanong na to? Dito o sa sarili mong YouTube? Hindi, I mean, sige, ulitin na lang natin. Saan ako nag-umpisa? Paano mo nahanap na yung sarili mo dito sa content creation? Ano bang, ano mo? Ayun. Pinaka-umpisa ko talagang video, pre. Makikita nyo yan. No? Search nyo yan. Punta ka sa YouTube ko. Siyempre, una kong video is intro. Diba? Yung nagpakilala ako, ganyan. Second video ko is paano pumorma. Yun, nag-shopping ako noon tapos pinakita ko yung mga dapat bilhin. Kasi, bakit ba ako nag-content creator? Kasi nga, dala rin ng heartbreak ko noon. Dahil naganap ako ng external help, no? Sabi ko, ang mga napapanood ko noon is English. So sabi ko, why not gumawa ako ng Pinoy at ako na yun. Sabi ko, sige, Pinoy style na ganitong self-improvement. Try ko, pasukin. So nag-umpisa ako doon sa forma, tas kaya nag-umpisa yung Josh on point. Kasi nga yung on point is sa forma. On point yung forma mo. Pag pinanood mo ako, magiging on point yung forma mo. And then nag-umpisa self-improvement. Ngayon nga, katulad sabi ko kanina, self-improvement, naging masculinity, naging red pill, hanggang sa present, kung ano na tayo ngayon. No? So, yun nga, ang pinaka main reason is gusto ko talagang merong Tagalog na makakatulong sa mga under heartbreak, mga So, ganun. mababatingin mo sa Bisaya, ganun. Tagalog, Bisaya, pareho. Tangin ng mga Bisaya, nakakaintindi naman kayo ng Tagalog, di ba? So, yung mga ganong shit. Pero yun nga, ang pinaka-reason doon is yung merong abot kamay, yung hindi ka na mahirapan maghanap, maintindihan mo pa kasi Tagalog. Tama. Ganun. Language na maiintindihan ng mga generation ngayon, no? Oo. May, nung nagsisimula ka, may mga tao na rin bang hindi naniwala agad sa, talagang, wala ka namang mararating. Kasi sa akin, madami pre sa lugar namin, legit. Hanggang ngayon, ang sama ng loob nila sa akin. Masama rin loob ko sa nila. Legit, may ganon. Meron pre. Pero ako kasi yung tipo ng alam mo, hindi ko nga ito nalaman eh. Sinabi lang din sa akin Okay. na may mga ganyan pala na mga, hindi naman masama loob, but walang tiwala. Sinabi lang sa akin. Ano sabi nila hindi sa'yo? ako nakaalam. Na pinagtatawanan nila yung ginagawa ko. Na mag-content, sa pagiging content creator, hindi sila sineseryoso. Anong year to? Tagal na pre. Before pandemic pa. 2019. Oo. Mga ganon. So, kailan ba ako nag-start? Parang 2019. Oo, 2019 ako nag-start. Mga 28 ka pa lang nun. Mga ganon. Oo. So, kasi sobrang wala akong pakailan pre. Kung hindi nga sinabi sa akin, hindi kaya pala ganon. Wala akong pakailan kasi sobrang focus ko lang talaga sa ginagawa ko. Yung mga outside noise, not necessarily talaga. Hindi ko siya napapansin eh. So yeah, lately ko lang din nalaman nung may following na ako, sinabi sa akin ng isang tropa na, uy, ganito si... Ako yun eh. Hindi ko nga sinasabi nga eh. Putang ina. Hindi ko nga inaano eh. Hindi, kasi parang nabanggit ko na rin sa podcast ata yun. Oo, yun. Basta Nabanggit ko hindi na ko na nga, Wala pa. nililinis ko nga Wala yung pa. Wala mo pa eh. gago. Hindi pa natin ito napag-uusapan. Wala naman akong pake! Sige. Kahit ako nagsabi. Oh, yun, Ang si Ching. ingay naman nito. Akala ko kasi... Nililinis ko na nga eh, na hindi niya. Kasi ang nasa utak ko, nabanggit ko na sa on-cam yun. Okay. Gago, naalala ko naman yung kay Marian topic naman. Ikaw naman yung nagbisto. Mm. Ang ingay naman na yun. Diba? Oo, yun, ganun. Parang ganun. Siya nagsabi sa akin. So, nagulat lang. I see, okay. Anong sabi Pero ni wala Eight? akong reaction eh. Anong sabi ni 8 nun sa'yo? Na may ilan nga daw na hindi siniseryoso yung ginagawa. Tanda mo pa yun? Ano, Parang- kinaklawn siya pare? Actually, hindi naman sagad na kinaklaw. Pero, basta pag-usapan yung content niya, gaganan lang. Gaganan. Alam mong nang kaklawn. Alam mo Oo. nang chish to talk shit. Kasi ako, nung nalaman ko na gano'n siya, tinatanong ko kung ano nangyayari, kamusta, ano nangyayari, gano'n. Kumbaga, may curiosity ako sa kung saan napupunta yung ginagawa niya. So, hindi ko, malinaw na may value sa akin. Kasi kung walang value sa akin, wala akong pakialam. Di O ba? baka sinasabi mo lang yan. Gago, nandito nga ako. Hindi ah. Tatawa, saan nangyari?
Ayun. So, yung question mo, kung merong mga nag-hate, meron. Pero, sobrang focus kasi ako sa trabaho talaga, pre. Hindi mo Kaya sila nakabangga. hanggat hindi kita kasama, hindi ka papasok sa isip ko. Ganun. Pero okay tayo. Pero pag may ginagawa ako at hindi kita nakasama, wala ka talaga sa isip. Madali ako mag-shutdown ng tao, pre. Ganun ako. So, nung nag-iba naman na, hindi na kami dancer nun, wala nang kwenta sa akin kung ano man yung isipin nila. Oo, ganun lang. Tsaka, hindi, kasi nung mga panahon nga rin na yun, ito naman yun sa part ko, na kahit ako nga hindi rin ako makapag-start agad nun. Kasi nga may stigma sa utak ko nun na hindi ako pang vlog eh. Merong ganun nga sa akin eh. Hindi ako pang vlog. Talagang parang niluto din sa utak ko yun bago ko tanggapin na hindi, yung panahon ganito na eh. Ito siya eh. This is it. O, lalo pa nga nun dahil nag-business nga ako. Ang hirap naman mag-operate ng business na hindi mo gagamitin ng social media. Yeah. 'Di ba? Kaya doon siya nabubuo sa akin na hindi. Ang ignorante ko pala nun ng mga panahon na yun na gano'n ang tingin ko sa pagpo-post ng content. So, kung ako sa sarili ko, inamin ko yun ng ignorante ko nun sa paglo-look down sa mga startup content creator, eh lalo ka nang nanonood ka. Mahiya ka sa sarili mo. Boy Jackal. Boy Jackal, nasa 2026 ka. 2026 na. Merong nag-i-startup na content creator, ilo-look down mo. Mas mababa ka pa sa walang alam na Bisaya. Ano man tawag sa ganun? Talaga to. Ikaw, pre, anong ano ka? Bakit ka nag-start? Paano naging sa daw? Hindi, rapper muna ako eh. Oo nga. Oo. Slash dancer. Hindi ko na sabihin grupo ko. Takina nyo. Nakikringe ako. Ginapanood ko yun eh. Ikaw lang din nagsabi. Oo nga, siya nga lagi nagsasabi. Kaya alam mo pre, sa totoo lang, Oo nga, no? minsan pakiramdam ko, gusto mo talaga sumayaw. Kasi lagi mong sinasabi Parang sa akin. naging- Sayo na kasi tayo. Ako nagsasabi. Natatakot kasi ako eh. Nang ina kasi. Kahit yung mga ano lang, TikTok trend, yung mga ganun-ganun. Ako Kasi- sa post bigla sa AC, the downfall of Sadao. Putang ina. Dahil sumayaw, no? Puta yun. Yun nga, natatakot ako, pare. Alam mo, hindi ako natatakot sa boxing, sa sparring. Doon natatakot ako, pre. Sasayaw ka na tao. Oo, tagal ko na kasi hindi sumasayaw. Saka hindi naman ako nag-excel. Aminado ko. Hindi ako nag-excel talaga. Hindi ko masasabi sarili ko na may wow factor. Wala. Walang ganun. Kaya hindi ko pinopost sa Facebook yan eh. Wala akong pinag-post na kahit ano. Pero yung ano, yung pagiging content creator mo. Ayun. Oh, yung rapper, alam na natin eh. Yung pagiging content creator, kailangan nag-start. At ano yung nag-encourage sa'yo na gawin yun? Alam ko na sabi ko to sa content ko, pero sa ASP parang hindi pa eh. May namatay akong kaibigan eh, si Mark Salas. No, classmate ko siya ng grade 2, grade 4, grade 6, 2, 4, 6, no? Grade 2, grade 4, grade 6. So, tandang-tanda ako siya, pare. Elementary yun. Madalas pa kami naging magkatabi nun sa school. Kasi yung pagdating ng grade 4, pare, yun, grade 4 rin pare na tawag namin sa isa't isa. Pero nung grade 2, wala pa. Talagang jolin-jolin lang kami pata. Yung 4, sa kanya ko na una na-experience yung tawag na, pare rin siya, pare. Mga batang pare ang cute. So hanggang grade 6, ganun. Pare, kita na naman kami, sumasaya kami, parang. And then, high school din na kami nagkita. So nagkita ulit kami ni Mark nung BPO na ako. Neto na, mga bandang 2017 na something. Ganyan. And then, nagpupunta siya sa bahay noon kasi nagkaka-chat na kami sa Facebook. Na-add niya ako, nahanap niya Facebook ko. Usap na kami, ganyan. Pagka day off, mukha pa siya sa bahay. Pag wala siyang magawa, iinom kami sa bahay, ganyan. Magaling din kumanta yun eh. So, nagre-record siya dun sa bulok kong mic. Pero hindi namin ina-upload, nandun lang sa kanya. So, ayun, ganun lang naging buhay namin, kwentuhan. Pero hindi naman siya nag-open up ng mga shit niya, pare, ng mga ano niya. Pare lang masasaya lagi kinukwento niya. Tapos eventually, bandang 2018 nata, 2019, hindi ko natanda eksaktong year eh. Pero parang ganun, 2018, 2019, before pandemic, biglang boom, nagpakamatay. Nagbigti. Kaya ba yun? Di kaya ma-demonetize tayo? Yan basta ganun, nag-self-delete. Oo, ganun. Tapos ang spekulasyon, sabi ng mga kamag-anak is parang naglasing daw, nagwalwal, parang yung babae kasi ayaw siyang patawarin, parang ayaw na siya uwian ng babae, parang
Pero may mga hint-hint na siya nakukwento dati sa akin about doon sa babae na yun eh. Sobrang gustong-gusto niya talaga eh. Tapos sa nakikita ko talaga, sobrang minamanipula siya pare. Based sa mga pinapabasa niyang chat, based sa mga... Pero tinitake kasi namin ng light lang eh. Ano, may play ka bang sayaw? Hindi, tinitignan ko yung, chinecheck ko yung una kong video, pre. Layo niyan, boy. Ayun, 16 years ago. Pero sayaw yan, choreography ko yan. So, Pwede na ako, no? so 2014 pa lang, nagko-content ka na, oh. Pero choreography, hindi yung self-improvement. Pero ba't naka-private na? Oh, hindi ko na pinapakita yung mukha kong tanga dyan. Ba't di mo nalamburin? Private lang. Para... Dapat nga hindi, para may, ano, eh, may timeline talaga eh. Yung ano, up to you yung kay Chris Brown 14 years ago yan. Di yan naka-private, ano yan. Kasi Staan, naka-fit na leggings, oh. Oo, yun talaga. Diba? Pula, may Mm. pula. Oh. Kwento mo na. So yun, ganun nga. Nagpatiwakal nga. Kasi tingin ko talaga minamanipula na siya nung time na yun. Pero hindi ko sineseryoso yung kwento niya. Kasi nga, abang nagkukwento siya, eh parang natatawa-tawa lang siya. Parang nantitrip lang siya. Hindi ko alam pala na ganun nakaseryoso pala yun. So, yun, nagpakamatay. Gumawa ko ng content. Shout-out ko siya. Yun ang first video ko sa TikTok, ah. First video ko yun. Tapos, viral agad. Puta 1.5 million agad. Ah, talaga? Oo, pare. Stig. So, kinuwento ko lang doon. May napanood kasi akong video. Hindi ko pa alam yung stitch na yun. Pero si Joppy nakikita ko na eh sa TikTok. May napanood akong video. Parang sa kanya ko rin yata nakita yun. Parang nag-stitch na sila. Ako hindi ko alam yun. So, hinanap ko paano mag-ganon ni YouTube ko. How to stitch. Ganyan. Yung para masama yung video. So, nakita ko na yung pack. May lalaki nagdadrama din. Parang nakikita ko na same situation na mapupunta kay Mark Salas, no? So, pinayuhan ko lang. Umiiyak kasi siya eh, parang sa babae. Pinayuhan ko lang na, tangina, magpamanipula sa ganyan. Alam niyo bang pwede kayong maligwak sa ganyang pagmamahal ng sobra? Chill lang kayo. Ang tayong babae dyan. Ang haba nun. Naka Spider-Man filter pa nga ako na ayoko magpakilala eh. Gago sobrang weird pare. Okay. Kung hindi lang na-delete yung lumang TikTok ko, tangina makikita nyo yung ojing video na yun pare. Parang mga 2020 ata yun. 2020 o 2019, parang mga ganun. Spider-Man ako, filter. So hindi mo ako makikita. Spider-Man sasalitang gano'n. Parang ano, may naka-mask. Pero nag-viral na yun. Tapos ang dami ng mga nagtatanong, anong gagawin ko? Doon nag-umpisa. Reply lang ako ng reply. Spider-Man video pa rin yung filter ko pa rin. Sobrang weird. Oh, pero ayun nga eh, no? So, nag-umpisa ka sa TikTok. TikTok lang. Ako sa YouTube talaga ako nag-umpisa. Yan ang OG ko talaga, platform ko talaga yung... Hindi, pero kung Ano yun? pinakaunang YouTube umpisa, Umpisa pa. Unang umpisa. pinakaunang, hindi, nag-practice kasi to. Nag-practice muna siya bago siya magka-channel sa YouTube. Instagram. Doon ka nag-vlog sa Instagram. Mga travel Pag vlog may yun. travel Travel kayo. vlog, oh. Eh, Yun lang. Kumbaga sinanay ko muna yung sarili ko na magsalita muna sa camera paano maging komportable. Hindi pa ganyan dati, di ba? Hindi pa ganito. Yun, nakita niya yun kasi kada alis namin nung naalala ko, sabi ko, practice vlog, inaano ko muna, practice muna ako mag-vlog guys. Basta nag-practice ako magsalita sa camera na alam kong walang patutungan, basta alam ko parang practice lang talaga. Hanggang sa, yun nga, na nag-decide ako na kailangan merong mapanood yung mga lalaki ng Pinoy eh. Pero malamang merong specific na nag-inspire sa'yo eh. Yun nga eh, gusto ko malaman. Bago mangyari yung araw na yun Na naisip ko. ganito yan, no? Magpa-practice ka bago ka mag-practice yung sa Instagram. Meron ka naisip eh. Parang na-inspire Meron ako. talaga, pre. Ang pinaka-idol ko talaga, si Will Dasovich. Will si Will Smith eh. Will Dasovich, pre. Siya ang nag-inspire sa akin mag-travel vlog. Eh, sabay-sabay yun eh. Nung nauso na si Will Dasovich sa travel vlog niya, hinggahan niya ako mag-travel vlog. Tapos, at that same time din, yung heartbreak ko nga, yung self-improvement, ano ko na rin, pinapanood ko na nun sila Teaching Men Fashion, si Alpha M, yung mga yun, sabay-sabay silang tatlo. Kaya sabi ko, try ko na kaya, mag-try kaya ako mag-content creation. Mahilig ako mag-travel, mahilig ako pumorma. Why not? Gawin ko to. Kaya kung makikita mo yung mga early days ko, pre, ng YouTube journey ko, kung hindi forma, travel. Yun. Kaya hanggang sa nag-develop na lang talaga. Kaya ako, kung merong mga gustong mag-start, mag-content, no? Huwag nyo agad isipin
No? Kasi ito based on my experience lang din. Huwag nyo agad isipin na itong video na to na i-upload mo, ito na yon. Hindi pa eh. Parang journey talaga siya, pre. Oo. Journey siya, tapos along the way, madidiscover mo yung niche mo. No? Kaya, Gawin mong malinaw sa sarili mo na marami kang videos na gagawin. marami kang walang kwentang videos na magagawa. At yung ginagawa mo noong una, akala mo yan na yun, mababago yan. Mababago pa, pre. Totoo, pre. Yung parang gusto mo dapat special to, special to, special to. Pero alam mo kung babalikan ko yung yung mga videos ko ngayon. I-compare ko yung videos ko ngayon sa videos ko dati na sinasabi ko special to. Hindi kahit yung low effort ko ngayon, mas maganda pa rin dun sa ginagawa ko dati na dapat special to. Ayun eh. Pero yun kasi yung journey mo eh. Pero yun kasi, Canon siya eh. Oo. Hindi mo rin makukuha yan without those things na tinry mo dati. Sa bagay. Alam mo nangyayari sa akin na nung umpisa pa lang, Mm. yung pag edit ko ng 10-minute na video, buong araw yun. Isang video, buong araw. Ngayon, ang bilis eh. Nakakagawa na ako ng marami sa pero yun nga dahil Isang oras lang sa'yo, ilan na yun? oo. Diba? Babak Pero mo buong araw talaga yung dati pre, yung ginagawa ko. Buti nasa Cebu ako noon, kaya controlled ko yung oras ko. Sa inyong cut dito. Cut ko dito. Buong araw tagal nakakawit talaga yung likod ko pre. Ako din eh. So pag gano'n naman, Yun yung first time, di ba? Pag first time, matagal talaga. Tagal talaga. Pag bago-bago ka lang Sa ko mag-edit. paste to. Ang tagal pre. Usog mo lang yung anong tagal. tsaka ito pre, isang malinaw na bagay. Kahit anong bagay talaga na pinag-aaralan mo in every detail, sabihin ko sa inyo may upgrade talaga sa utak. Mm. Kasi Tingin mo? ang dami kong hindi nakikita nung panahon ngayon na nakikita ko na ngayon eh. Sinasabi ko sa inyo, sabihin ko sa inyo, wala talaga sa utak ko. Hindi siya variable talaga sa utak ko yung mga... Kaya makikita mo na ang laki ng difference nung video mo dati sa video mo ngayon eh. Kasi hindi mo yun alam nung mga panahon na yun. Diba? Basta iba talaga, definitely, ibang tao talaga ako nung mga unang video ko. Kaya hindi ko na nga rin siya ikinakahiya eh. Kasi actually, mahahanapan mo ng butas yun na cringy talaga yung mga video ko na yun. Pero sa akin, Hindi, aminin mo lang yun eh. oo. Yung cringe na itaas. Kahit ako ba pinanood ko, nakikringe ako sa sarili ko eh. Wala na, titigil na yun. Okay. Diba? Ano naman yun, aminin mo lang naman eh. Tsaka, Totoo naman kasi. kaya okay sa akin na aminin kasi wala eh. Marami akong hindi alam nung panahon na yan eh. At doon nga naging malinaw na nag-upgrade talaga ako. Upgrade kasi, tignan mo, pag kinumpara ko, ibang-iba eh. Legit. So, ang maganda nga nun, meron kang hard copy, kumbaga, ng improvement mo eh, di ba? Yeah. Hindi ka na pwede lamang ka na dun eh, kumpara sa maraming tao eh. Ito, hard copy ng improvement ko. Ikaw, anong hard copy ng improvement mo? Saka, portfolio mo kasi yun. Saka kung hindi nakita ng portfolio yun, hindi makukuha yung opportunity sana na, di ba, Totoo. na possible na pwede makuha pa sa in the future. Ganun eh. Parang portfolio talaga yung past. Yun yung magdidikta talaga ng present mo. Di ba? I mean, And what can you improve? No? Kasi kung wala yung old, hindi mo malalaman kung ano i-improve mo, di ba? So basically, ano papayo natin sa mga bago content creator na nangangarap? Ito kasi Mas umpisa mo lang. umpisahan mo, tapos wag ka mag-expect agad. Alam mo, sinabi rin to ni Mr. Beast eh. Sabi niya, ang isang pagkakamali ng mga gustong pumasok sa content creator pero hindi pasok pero gusto nila, pangarap nila, kasi gusto nila yung unang ilalabas nilang video the best kagad. Hindi dapat ganun. Maling mindset yun na papasok kayo for content creation tapos gusto nyo first video pa lang is yung best na. Maling approach yun sa mga kahit anong bagay. Kasi Tama. kung gusto mong matuto, dapat nga freestyle eh. Una mong labas freestyle. Wag kang magpaka-demure kumbaga. Sa babae, first meet, wag kang magpaka-demure, labas mo kagad kung ano Yeah. ka. Para wala nang Gumagana to sa first meet, oh. mga ganun sa Bobo ka ba? So, same thing sa content creation. Tangin na mo! Gunggong ang puta. Tangina, lagi nang nasa isip mo, pre. Baka Oy! kailangan na siya. Butya. Ang ina kasi, binabanggit nyo kasi, nakamubo na nga ako eh. So, yun. Tuwan ako ng adobo. Alin? Ng adobo. Oo nga, nag-aaral na nga magluto para sa'yo. Sabi sa inyo, mako-convert ko yun. Shoutout sa Stephanie ah.
So yun, pare, no? Kung gusto nyo mag-content creation, gawin nyo na lang. Okay? Kung meron kayong something na gusto nyong i-share, i-share mo. Huwag mo nang pag-isipan na, okay ba to? Tama ba yung edit? Hindi. Yun ang first step for content creation eh. Yung sharing. Yun naman talaga ang idea ng content creation eh. To share something. So, yun lang muna. Wag tigilan yung paging perfect. Kailangan malinis kagad. Dapat grande kagad yung launching. Maling mindset yun. Share mo lang muna. Yun lang. Share ko lang to. Share anything. Yeah. Random. Isa pa, alam mo yung pag halimbawa, basic to eh, pag pumasok ka sa kahit anong sport, may pinag-aaralan ka kahit ano, kahit trabaho mo yan, ganun. Yung attitude mo, kailangan mo talaga siyang isantabi. Ibig ko sabihin, yung attitude mo, yung magiging flavor mo, dun sa content na gagawin mo, okay lang yun. Kasi yun yung magiging flavor ng content mo eh. Pero ibig ko sabihin, attitude yung, huwag ka magpairal ng masamang ugali in the process na nag-learn ka. Halimbawa nga, halimbawa sa sport nga, dahil dapat open ka, yun, andun yung humility, tsaka yung pagka-open mo sa pagtanggap ng information. Dahil pinag-aaralan mo eh. Tanggap mo dapat na wala kang alam eh. Ang problema kasi niyan, ano to eh, may pupusta ko na maraming ganito eh, nag-umpisa sa content creation tas hindi nakatuloy. Kasi yung panghusga mo eh, panghusga mo sa mga kapwa mo nag-uumpisa. Kapwa mo nag-uumpisa, huhusgahan mo kaagad na, Dami yan. oh, ang pangit ng content nito, alam mo yan. Wala kang karapatan, nag-uumpisa ka pa ka lang din eh. Dapat open ka lang eh. Kung ano yung makikita mong mali na i-improve mo para maayos siya sa benefit mo, di ba? Hindi yung nakakailang videos ka pa lang, sabihin, nakakadalawang gawa ka pa lang ng videos, may mata ka na kaagad sa mga kapwa mo nag-uumpisa. Wala pang karapatan. Oo, tapos sinasabihan mo na kaagad, wala mangyayari yan. Wala mangyayari. Ito pa nga, ito mga panahon na to siguro mga naka-trendang videos naman na ako nito. Pero, nagpairal ako ng ganung kapangit na ugali. Pero sa sarili ko lang. Hindi kasi katulad ng iba na pinopost yung pangit na, yung ugali nila na napanguusga sa kapwa niya nag-uumpisa. Pinost pa eh. Pinost pa sa social media. Tangina, nakakahiya talaga yun. Pero ako ginawa ko rin yan. Pero sa sarili ko lang. May nakita akong content creator sa YouTube noon. 2021, mga around 2021 yun. Babae yun. Nagpi-financial advice siya. Tapos syempre, medyo linya ko rin kasi yun eh. Kaya sabi ko, okay, nakikita ko, okay naman. Pero hindi to, hindi mag-grow to. That time, para mga 3,000 subscribers pa lang siya. Tapos, binalikan ko siya after 2 months. Nakita ko 7,000. Ito na yun. Yan na yung peak niyang niya. Yan na yung peak ng following mo. Hindi na yan aangat. Tapos, iniwan ko na mga almost 8 months. Pagbalik ko ng 8 months, 300,000 subscribers, no? Bakit mo kasi Tiyang ina. dinown? Yun nga, Hater ka pala. kaya nandun nga yung weakness, pre. Dahil nagpapairal ako ng pang-down sa ibang tao, hindi ko alam na ina-apply ko siya sa sarili ko. Ikaw ang nadadown. Ikaw, ako. Dahil yung mga bad judgment na yun, yung mga inhibitions na yun, sa sarili, na-apply mo sa sarili mo yun. Paano yung minsan mapangusga din ako? Kailan? So, dapat tigilan ko na, no? Paano ka ewan ko. Hindi, iba naman yan eh. Ano yan eh? Oo, iba yun eh. Iba yun. Yung husga mo, kumbaga, constructive criticism. Kasi ako, ang husga ko nun, hanggang dyan ka na lang. Oo. Panglalait lang. Wala kang basis. Actually, wala kang lahit eh. Ang sa utak ko nun, hanggang dyan na lang yan. Discouragement. Pero walang basis. I mean, hindi mo tinignan yung system niya. Or Hindi ko tinignan yung system Oo, niya. mababa pa rin naman following niya nun eh. Oo. Tsaka naniniwala nga ako doon dahil nga sa sinabi mo na yon. Para siyang katumbas pa rin ng instant gratification dahil sa pandadown mo sa kanya. Oo, nafe-feel good ka eh. Feel good ka na parang mababa pa rin. Hindi Oo. pa rin. Kaya tatamarin ka na. Tapos hindi nyo na ginagawa kasi para sa kanya Okay ka na eh. mababa pa to eh. Oo. Parang ganun eh, no? Pero pwede rin bang king ina mo, iwanan kita. Diyan ka na lang, di ka naaangat. Tapos Kung may bulusok. kilos din Kaya, siya. tapos bulusok ka sa grind mo. Kaso ngayon nga, sa akin that time, hindi naman ganun eh. Pero sige, so ang ma-add kong element, ako, ang pinaka nagpa-step up nung game ko sa
social media, purpose talaga eh. Purpose. Purpose kasi dati, actually nag-umpisa talaga ako. So yun nga, kasino ako nagtatrabaho for 10 years. Alam ko sa sarili ko na ayoko maging ganito habang buhay eh. So social media, yung paraan ko para magdagdag ng bagong value sa akin, para mag-open ng bagong opportunity sa akin. So, yun. So, sa start, malabo pa yung purpose. Kumbaga, napaka-general. Gusto ko itaas nito yung status ko. Gusto ko itaas. Pero sa paanong paraan, napaka-generic pa rin nun, di ba? Pero yun, tira ng tira, hindi ko siya maratrat that time kasi nga may trabaho ako, para nangyayari. Isa or dalawang upload lang ako a month, ganun lang ang nangyayari. Pero nung napapanood ko na kayo, nakakaramdam ako na, napapanood ko, may point siya. Hanggang sa nararamdaman ko, pwede parang kaya ko rin gawin yun Hindi ka naman naging hater namin that time. Hindi. Ganda ka na lang sa daw. Ganda ka na lang, Josh. Hindi. Paano ko sasabihin nyo kung nakikita ko nag-grow yung following nyo? Hindi ko masabi na yun nung time na yun. So, nung pakiramdam ko, kaya kong gawin nila, yung ginagawa nila. Sige nga, subukan ko nga. Tapos doon ko na rin na-realize, so sinusubukan ko yung ginagawa nyo. Na-realize ko rin in the process ng paggawa, it's not about the script eh. Kasi ako, ugali ko nun, pero feeling ko marami rin makaka-relate nito, lalo na pa nag-uumpisa ka. Iniisip mo, gusto mo pogi ka sa camera, ito yung angulo na ganito dapat yung accent ko, ganito dapat yung tono ng pagsasalita ko. Lahat yun puro pang surface, di ba? Ano ibig mo sabihin? Yun yung point ko kanina na, kumbaga parang sa babae, kailangan hindi ka pa demure sa unang meet eh. Kaya kailangan ikaw lang, yung kumbaga sharing ka lang hindi mo kailangan isipin na dapat pogi ako, dapat yung editing ko kailangan on point na agad. Di ba? Oh. So, yun nga. Sa pag-iisip ko na dapat ganito, dapat may itsura ako na may angas ako, tapos yung salita ako, ganun. Mali yun. Na, nung ganun ang ginagawa kong pamantayan, pag ngayon, nare-realize ko sa camera, kaya siya nagiging stiff and awkward. Kasi nagiging limitado ka dun sa makipot na benchmark na ginawa ko eh. Sa sarili mo. Sa sarili mo eh. Kumbaga, kasi doon, sa specific scenario na yon, alam mo ba, pati yung mga ngiti at anggulo at saan tumitingin. Doon nagiging awkward kayo. Yun nga. Gawa mo kasi ng ganito yun. Dahil pag, kunwari, may nakita ko isang picture ko, okay ako sa ganitong anggulo eh. So, pag nag-video ka, gaganito ka. O pag gumagalaw ka, uy gago, hindi na normal yun, antigas mo na. Si Raul. Pero sinabi ko sa'yo, yun, sa akin ganun talaga. Ginawa mo yun? Hindi naman ganun ka-literal, pero ang ginagawa ko, dapat ganito lang ako. Tapos yung ko. Pero yun nga, napansin ko ang stiff niya. Pero ito siya eh. Ito pinaka-importante, pinaka-solid sa lahat. Hindi nyo alam, ang pinaka-magmapaganda talaga ng video nyo at sa kung ano pa, sa lahat ng ginagawa nyo, yung intention talaga, pre. Yeah. Ito lahat to, intention to. At dapat alam ng tao yung intention mo. Oo, at mararamdaman nila yun eh. Ito ang sabi nila eh. Dati na nagre-resonate sa akin tong idea na to, pero ang pinaka specific na bumitaw nung salitaan nito na napanood ko si si Calbo, si Boy Pick, yung backup ni Boy Pickup. Si Eriman. Yan, si Eriman. Siya ang nag-spit nung mismong word na your intention shapes your energy. So dahil ako, yun din nung nag-umpisa ako sa anti-support, sabi ko nga, nag-focus lang ako sa intention eh. Kaya naibibitaw mo yung naibibitaw mo yung pyesa mo talaga. Pero kung halimbawa nag-i-script ka, nakakalimutan mo siya, may mental block ka eh. Pero pag nag-stick ka sa intention, hindi. Mas nagiging great, pag tingnan mo sa video, mas graceful ka, mas natural, mas nagre-resonate sa tao. So yun ang point ko. Pinaka-importanting element sa content mo, intention. Pag tingin mo sa camera, meron kang intention na gusto ko mag-gets mo yung sinasabi ko. Yan. Gusto ko mag-gets mo yung galit ko eh. Dagdag ko pa dyan, consistency. Pag wala kang consistency. Wala. Tsambalelong lang yan. Kumbaga, yung pagkasikat, tsambalelong lang yan. Consistency yung pinaka
the best na mapapayo ko na hindi ka ililigaw. Actually, in any aspect yun eh. Kahit anong klase yan, basta may consistency ka. Yung ano pa, yun, tama yun, no? And also, yung tutulong sa consistency mo is yung purpose din eh. Oo. Purpose. Actually, yung intention tsaka purpose magkadikit eh. Parang yun na yun eh. Oo. Oo. Kasi, bakit mo ba gusto i-share? Diba? Bakit mo gustong mag-content? Kailangan merong ganun eh. Bakit? May sasagot nung sa tanong mo na bakit. Para, alam mo na, para pag may question sa'yo, yan ang tutulong sa'yo pag may mga haters ka na or may mga gustong pagtawanan ka. Meron kang justification para hindi ka panghinaan ng mga gano'n. Kasi pag wala kang purpose, gusto mo lang, gusto ko maging kalakong, ganyan lang. Gusto ko gumaya ng clout nila. Pag meron nang down sa'yo, talo ka kagad dun. Wala kang may sasagot eh. Bakit mo ginagawa? Di ba? Ganun eh, dun nag-umpisa minsan eh. Napanghinaan ng loob yung tao pagka-question na yung ginagawa niya tapos wala kang maisagot. Oo nga, no? Yan, for example, ba't mo ginagawa yun para kang tanga? Di ba? Pero pag sinagot mo na, kaya ako ginagawa to kasi gusto ko tulungan yung mga kalalakihan eh. Boom! May intention ka. May intention at may purpose yung ginagawa mo. Hindi lang basta, bakit para kang tanga dyan? Bakit gusto ko tumulong sa mga kapwa ko lalaki? Di ba? Alam mo ba, Yun ang fuel eh. Fuel din yun eh. alam mo, kaya nagpaparami ng content ang ang intention, pagpaparami yan ng content mo, hindi ka basta-basta mauubusan. Kasi nga, halimbawa, ang intention mo nga ay magbigay ng confidence, magbigay ng tips at magbigay ng confidence sa mga audience. Pag isang araw nakita mo na parang di pa nila na-gets walang problema. Uulitin ko to kasi hindi nyo pa naintindihan. Okay. Baka kailangan kong ayusin yung wordings ko. Oo. Baka kailangan kong baguhin yung delivery ko. Tuloy-tuloy yung growth Tuloy-tuloy. eh. Actually yan, totoo magandang na point out mo yan. Kasi nga, yun yung point mo kanina na meron kang nalalaman ngayon, nabubuksan yung utak mo dahil sa pagko-content creator. Oo. Kasi nga, dati rin, nung basta-basta lang ako ng content bara-bara ako. So yun pare, nag-agree ako dun sa sinabi mo na yung kanina, sabi mo na habang nagko-content creator ka, minsan madidiscover mo rin na may magbubukas na something sa utak mo na hindi mo natututunan dati, matututunan mo while magko-content creation. Kasi dati pre, pagka gumagawa ako ng tips, no, kumbaga bara-bara lang ako magbigay. Ganito, ganyan, gawin mo, ganito. Tapos may mga comment dun sabi, medyo magulo ka. Mga random na napapadaan sa YouTube channel ko. Ang gulo mo magbigay. Sabi ko, sige, paano ko ba maayos yung pagbibigay ko ng tips? Doon ko nalaman na dapat, pag magbibigay ka ng tips, kailangan, first step, sasabihin mo talaga, step 1 pare. Ito gawin. Medyo intense yung Step 2, kailangan talaga in order. Tapos yun, nakita ko yung improvement, nagugustuhan na nila. Minsan, yung mga tips, ilalagay na nila doon sa comment. Ito pare, mga shortcuts, step 1, sabi ni ganyan. So, yun, totoo yun, na minsan yung pagiging organized mo, parang matututunan yung mga bagay-bagay, along the way talaga. So, again, kaya lagi natin sinasabi sa kanila, if ever man na gusto mo mag-content creator, okay, huwag mong isipin agad first video, kailangan malinis, kailangan pino talaga. Hindi ka matututo eh. Tama. Along the way talaga ang lesson dyan at wala kang maumpisahan hanggat ang dami mong rules ka agad na inilalagay, wala ka pang ginagawa. So, ayun, ano pa ba? Purpose, nasabi na natin kanina, intentions, yung devices, yan, importante rin yan, no? Madalas sasabihin ng mga tao, ayoko muna mag-start kasi ang pangit ng camera ko eh. Wala pa akong mic, wala pa akong lighting. Hindi kailangan talaga eh. Nag-umpisa ako pare, cellphone lang, iPhone 7. Sobrang tagal nun. Bumili, ang ginastos ko lang pre, nag-start ako, is yung stand lang yung pinaka-stand lang ng phone. Parang ganito. Hindi ko nakakalimutan, Ulanzi. Yung brand niya, yung Ulanzi. Yun, yung Ulanzi. Ano yun? Brand nung Phone holder. ang hawak. Wala na yun. Ulanzi. Ganun. Wala Ganyan na lang ba? siya. Ganun. Wala na ba? Hindi ko alam eh. Tingin ko meron pa rin. Ulanzi. Kung ano yung available, wag muna kayong mag-start sa kung ano-anong pagbibili nyo.
nauuso ngayon pre kasi, ako-concern din ako kasi nga umuuso yung DJI Osmo 5, o DJI Osmo Pocket, ganyan. Tapos gusto nilang bumili. Gusto ko bumili ng ganyan para makapag-content na ako. Gago, nahirapan niya ako sa Osmo mag-vlog eh. Ganun lang ganun yung ulo eh. Oo, kasi may ganun ka din. Nahirapan niya ako eh. Mas Bibili gusto ko ka ng- pagamitin yung walang ganun. Di ba? Bibili ka ng ganun, 30,000 for content. Tapos sigurado ka pang ipagpapatuloy mo. Hindi rin naman. Di ba? So mag-start ka muna dun sa available lang sa'yo. Lahat naman tayo may camera yung cellphone. So start ka dun. Sapat na yung cellphone, pre. Oh, Etong cellphone lang na to, ang dami na netong na-inbox sa akin, pare. Numbers wise, di ko na mabilang, pal. Di ko na mabilang talaga. Kaya, yun nga, katulad niyan, si isa daw pinakamaraming following dito pero nag-a-agree siya na kahit cellphone lang, panalo na eh. Kasi doon talaga lahat. Kung makikita niyo yung first video ni Kong, ano ba itsura ng video no? Di ba? Blurry na, hindi papatok na. Pero nag-start lang siya, in-upload niya, ni-record niya yung sarili niya, in-upload niya, wala na akong pakailan. Legit, iba ang ang cellphone talaga. Kahit siguro malabo ka, mga importante may ginagawa ka na. Para pag dumating yung time na nakabili ka ng malinaw na cam, may skill set ka na. Alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung Tama. gagawin mo. Oo. Saka mawawalan ka ng gana, tumalon agad sa mamahaling gamit. Mawawala ka ng gana. Mawawala ka ng drive. Hindi naman kasi gamit yung magbibigay ng apoy sa'yo eh. Ikaw. Oo. Parang nga saan, mas big deal talaga yung yung device, parang secondary lang eh. Ang pinakauna talaga is intention tsaka purpose. Yan ang gasolina talaga. Yung device parang Bakit sa tingin ninyo lumulubog yung mga ibang content creator? Wala, bitch eh. Bitch! Ako, Di ba nakuha nila yung light, maraming ganun, tapos lumulubog sila? ay nung nakuha na yung light, Or dito na lang muna, masyado mabigat yun eh. Yung mga nag-start, bakit sumusuko sila agad? Yung yung mga nakilala ba kayo? Mga Oo, yun maliliit nga. na content creator? Oo. yun nga. Parang 2K pa lang follower, 1K pa lang follower, nawawalan na kagad ng apoy. Bitch nga eh. Kasi, gusto mo maganda agad eh. Oo. Nagmamadali agad. Ako, yan nga yung ako proud ako nga dyan sa part na yan eh. Dahil ako nga, umabot na nga sa point na parang feeling ko, putya, wala nang mangyayari dito ah. Pero dahil sabi ko, takin, hindi ako bitch. So itutuloy ko pa rin to kahit na. Alam mo, nasusuputan talaga ako pag ikaw yung content creator na hindi ka pa naman nakakasubok ng mga talaga eh. Wala pang pinagdadaanan yung journey mo eh. Tapos suko ka na kaagad. Baduy. Baduy ang corny. Isa kong nakikitang pattern lagi, yung nagsi-self-important kaagad sila. Ano ibig sabihin nun? Yung 1K, 2K followers na sila, pero ang tingin nila sa sarili nila, may care yung tao sa kanila. What do you mean? Yung, tawag dito? Para bang, Ang hirap niya sa words eh. Kasi Gets ko yung ibig mo magmumukha akong sabihin gago eh. Pero, POV lang naman eh. Yung starting pa lang sila, pero yung mga opening pitch ng mga prominenteng tao, yun na yung ginagamit nila. Oo. Wait. Hindi pa pwede yun? Hindi, ganito. mm. Ganito sa akin, sasabihin ko pwede. Pero kasi ngayon, ang kadugtong nun sa akin, nung habang sinasabi niya yun, kadugtong nun, nababasa ko na wala ka pang substance talaga. Wala ka pang, kasi ito, ako nung nag-umpisa ako, dahil alam ko na marami namang doesn't give a fuck sa content ko, so hindi ko inadapt yung, hi guys, pasensya na guys, ngayon na lang ulit ako nagawa ng content. Sinabi ko talaga sa sarili, hindi nga rin ako nagsasabi na like, comment, and subscribe. Hindi ako gumagano kasi nandun ako sa utak na wala naman nakikinig sa akin eh. Ito, kaya rin ako nabibilib ako dun sa part na yun eh. Alam kong wala nakikinig sa akin pero gagawin ko pa rin to kasi gusto ko, nagkaka-purpose na ako eh. So ang ginagawa ko, dumediretso ako sa nilalaman ko. Diretso ako sa service code. Wala nang hi-hi. Ay sasabihin ko, pag-usapan natin yung cryptocurrencies. Ano ba yung cryptocurrencies? Ano ba yung diretso na ako sa ganun. Dahil kino-consider ko na wala naman nakikinig. So kung meron lang random na makita to, rekta makita niya kagad kung ano nilalaman ko. Exactly. That's the reason why talaga pare na maraming nagsa-start up pa lang na
nag-give up kagad. Kasi nag-expect kagad sila na merong nakikinig sa kanila. At pag hindi nila nakuha yung likes, comments na yun, nasisiraan na sila ng ulo, na panghihinaan na sila, pre. Kasi meaning mo, mataas yung expectation kagad nila. Oo. Kaya dapat nga, kaya nga, hanggat maaari, di ba sabi mo kanina, masama ba yun? Ako sabihin ko, wag. Wag talaga, wag ka mag-self-important. Isipin mo, wala mo nang maikinig sa'yo, gagawin mo to kasi walang audience. Gusto mo talaga yun. Oo. Kasi kung nag-expect ka agad, hello guys, in-expect mo na may naikinig, may nanonood. In the back of your mind, isipin mo kagad, may likes to. May pakialam ng comment ko. Pag wala, nawawalan kagad sila ng pag-asa, ayaw na nila. Kaya nagtatagal yan. Nag-start naman sila, pre. Nakikita ko nag-i-start sila. But, laging pattern recognition hanggang 1 taon lang talaga sila. Max. Hindi na nila makaya yung, bakit ganun? Walang likes, walang comment. Kasi nandun ka sa reward ka agad. Yung hi guys, leave a like, comment. Reward yun, nangingi ka ng reward indirectly. Di ba? So, ako kaya sabi ko, gawin mo na lang, upload ka dyan, para kang may kausap. Pero wag ka mag-expect ng kahit ano. Alam, Ako, mabilis Sige, lang. sige. Buti nga ako nung nag-start ako. Kasi buong 1 year, mahigit wala naman din talaga nakikinig. Sa music muna to Wala talaga. Marami nag-start na nakinig na ng music ko, ng love song ko pa before. Kahit pa paano nag-100,000 na ako sa YouTube noon, Spotify. Nung 2 years and a half, imagine mo 2 years and a half, wala talaga nakikinig, bro. Grabe, no? Diba? Tapos wala naman akong pera noon that time. So, kailangan ko pa magtrabaho. So, ako, ang tinanim ko kasi noon, buti na lang, inisip ko noon na bibigyan ko to ng 5 years. Kapag hindi to gumana ng 5 years, wala na. Susuko ko na to. Magtatrabaho na ako ng normal. Gumana ng 2.5 years. Hindi ibig sabihin, tama yung binigay ko. Okay. So, maganda rin siguro yung bigyan nyo ng taning yung passion ninyo. Alam mo, realistically speaking, totoo. Tama Diba? yung sinabi mo. Para hindi rin sila malunod no? Oo. And then, ito pa makulit dyan, pag binigyan mo ng 5 years yung sarili mo, 5 years hihinto na ako pagka hindi gumana to. Narating mo yung 5 years, hindi pa rin gumana. Ang sarap na sa pakiramdam. 5 years pa na ginagawa Nagkaroon ka And na hindi ka magkukwit. Gets ko Parang na. sanay ka na Parang tangan hindi na. Pero alam mo, eto, may wisdom talaga dun. 5 years. Ngayon, kasi sinabi natin, 5 years dapat mag-quit ka na. Meron mga makukulit dyan na i-interpret yun na, okay, 5 years na ako. So, itatapong ko na to, mga gamit ito. Quit na ako Hindi Pero, dun na papasok yung level up ng game mo Yun na nga. Iba na kasi ang utak mo nun na Iba ngayon, na. gagawin ko to in a sustainable manner. Hindi na ako mamamatay, tuloy-tuloy gawa ng content, tuloy-tuloy na, hindi ko to ikamamatay. So, ang laki ng chances, ang dami mong entries, ang laki ng chances of winning mo. Totoo. Sa katulin sa 5 years na yun, ang dami mo na nabiling gamit. Kaya nga Hindi ka na Ang hirap ng umurong, pre. Ano na studio, nabuo mo na, nabili mo na yung mga, puto, ngayon pa ba ako mag-quit? Nabili ko na lahat, alam ko na magtimpla ng lahat. Alam ko na sumayaw, alam mo, dancer ako. Ang dami ko ng koreong nabuo, ang dami na naniniwala sa akin. Tangina, ngayon pa ba ako mag-quit? Hindi, sige, another 5 years pa. Alam mo yun? So, ito, may naisip ako dyan na pang real talk to para sa ikabubuti mo. Kasi, sa katotohanan, may nangyayari niyan. So, nakapag-invest na ng gamit. Nag 1 year na, or sabi natin, 2 years 2 na. years, 3 years, yeah. Mayroon, masasabi mo na rin na, ano na rin, lampas 100,000 na rin na nagastos ng dahil din sa mga ganyan. Ngayon, nandyan ka na sa point na yan, ibibenta mo na yung mga gamit na yon. Ako sa akin, pang-check yan sa sarili mo. Dun sa process na yon, 1 year or 2 years na yon, para ibenta mo yung mga gamit na yan, bobo ka, wala ka natutunan. 'Di ba? Dapat nga natuto ka noon So, hindi ko nga 'to ibibenta. 'Di ba? Pero hindi benta ko na 'to, wala na. Parang ang pangit din sa feeling nun. No? Pangit. Bumili ka ng gamit, tapos bibenta mo. Pangit talaga. And I think, Loser no? sobra. And I think, bago man dumating yung taning na 5 years na yun na binigay ko sa sarili ko, I think baka limot ko na yung pangako ko na 5 years. Oo. Isa rin yun sa nakakatawa sa sarili ko. Sabi ko, bibigyan ko 5 taon sarili ko sa internet. Sa rapping, di ba? Sa pagra-rap, sa content creation.
Na-realize ko, oo, parang limot ko na nga. Ngayon ko lang naalala ulit. Alam mo, kaya nga, actually, once na maisipan mo talaga mag-content, hindi mo talaga ititigil yan. Kasi ang dami nga na, Marami rin dito matagos, bra. hindi, let's say hindi tumatagos, pero ganito ang point ko. Itong marami sa kaibigan ko, Friendster pa lang nandyan na sila. Nagpo-post sila ng picture, nagpo-post sila ng video, hindi nga lang talking head, hindi nga lang ganun ka-intentional. Pero, ang pinagkaparehas pa rin natin sa kanila, nagpo-post tayo parehas sa internet. Ibig sabihin, wala rin kayong planong huminto talaga. Itong wala namang balak tumagos. Similar naman, ginagawa nyo rin naman yung ginagawa namin eh. May pera nga lang kami. Oo, di ba? Sikat nga lang kami. Di ba? Kami talagang naging direkta lang kami sa intention, sa purpose. Kaya umabot sa ganitong punto. Pero ikaw ginagawa mo na rin naman yung talaga ang kulang talaga purpose, intention eh. And monetarily. Oo. I-monetize mo siya. Oo. And ano, sa masingit ko pa, kasi, kaya pinupuri ko yung 5-year na inano ko sa sarili ko. Sa nakita ko kasi sa mga nag-passion din na tao na nag-quit, 1 year to 2 years talaga ang quitting, Yun nga madalas yan 1 Diba? year. Oo. 1 year to 2 years na walang nangyari, dyan na nagkukwit yung mga lampay, yung mga mahihina. Nasaksiyan ko yun, so that's why binigyan ko yung sarili ko ng 5 year. 5 year, testing ko to. And then kapag wala pa rin ako nakitang ang baba nga ng goal ko, 50k lang na views sa isang kanta, 50k lang. Yun na yung pangarap ko dati, pre. Nile-level up ko na lang. Pag di ko nakuha to, kukwit na ako. Then eventually nakuha naman. So, ba't ako magkukwit? Tapos na, alam mo yan? Pero nakita ko talaga 1 year to 2 years. Yung iba nga 6 months easy to quit. Kasi bakit nagkukwit agad yung mga tao sa pangarap nila in 1 year, 2 years? They got nothing to lose. Wala pa silang ikakatalo. Wala pa silang napundar sa 1 year, 2 years. Sa 5 year, I would say marami ka na na-imbak. Tatama rin ka na mag-quit. At kung dumating man yung time na mag-quit ka na sa passion mo, I'm pretty sure nasagad mo na yung potential mo. Sana nasagad niya, no? Kasi sayang mamaya, doon sa 5 years na yun, patulong-tulongis ka lang din. Hindi, meron din kasi nagkukwit sa passion. Gaya ko, kinit ko yung pagsasayaw ng bata ko. Kasi nakita ko na yung Excel ko, tumama na ako sa pader eh. Parang ganun yung nakita ko eh. Parang naabot ko agad yung pader ng pagsasayaw ng sarili ko. Hindi yung pagsasayaw potential, yung potential ko doon sa passion na yun. Kasi ang bigat din ng loob ko pag nagpa-practice eh. So, hindi ko siya nakikita na... nagano ako ng future ko. Parang ito ba ang gusto kong mangyari sa sarili ko for life? Sasayaw ako ng sasayaw sa katawan. Tapos ang lilit ang kinikita ko. Hindi ako makakabuhay ng pamilya dito. So yun ang... Okay. Nakita ko kaagad yun. Parang mag-iisang taon or 6 months pa lang ako nun. Mag-iisang taon. Ganon. Nakita ko kaagad yun. Tapos nakita ko yung mga live ng mga kasama ko sumasayaw. Even yung sinasabi nilang sikat na dance group sa amin. Natawa ka, relate ka, di ba? Sikat na dance group sa amin. Na talagang pagka sumali sa piyestang maliliit na piyesta, bawal! Pinipetisyon agad. Punta tayo dun sa committee. Bawal, ba't nandyan yung hindi pwede yan. Kami lang, baryo-baryo lang. Yung tangin may malupit, even yung di rin naman mapera. Real talk. Nakita ko yun ng bata ko. Ano ba buhay ng mga malulupit na to? Pinuntahan ko ngayon sila, pare. Sinilip ko sila. Saan ba sila tumatambay? Pauwi na sila eh. Puta, naka-jeep. Siksikan, pare. Ang dami nila, pre. So, syempre, kasama pa mga cakes nila. Yayabang pa nila. Hindi ko na pangangalanan, ha? Hindi ko na pangangalanan, pero kilala nyo din. Pag binanggit ko yun, medyo may pangalan din, Yayabang, may mga babae. Siksikan sila sa jeep na parang mga sisiw sila doon, pre. Kasi kung may pera to... Ibang topic yun, bro. Pang ibang episode. Sige, last na to. Kasi kung may mga pera man lang yun sila, at least, nagkotse sila kahit papaano. May ilan sa kanila nakakotse. Tangka na siksikan sila sa jeep. Tapos, ayoko. Di na. Buti nga nakita ko yung ganun eh. Kasi kung di ko nakita yun, tutuloy ako sa sayaw eh. Buti nakita ko, ayoko niyan. Sikat ka lang, tas ganyan. Walang pera. Ayoko maging dancer. Ayoko. Agmamantika sila sa jeep. Alam namin yan, relate kami dyan. Pero sikat yun ha. Nagpapanalo ng contest yun. Walang pera. Paano mo ipagmamalaki, boy? Ang champion, tangin na 10K.
second placer, Kasi 5K. ilan pa kayo? 7, 10. Paghahatian nyo pa yun, pre. Buti nga kung 10 lang. Oo. May grupo na nagka-14, Brad. Oo, pre. At yung dami. malakas na binanggit nila na yun, pare, this is a ace. Pucha, yung umakyat pa sa court, to. Oo. Talagang pag sila yung tipo ng dancer na sa sobrang laki ng grupo nila, sisilipin mo na lang yung stage. Kasi may stage na, di tayo magkakasya. Mag-aayos na sila kagad ng blockings nila. Mm. 'Di ba? Sa baba pa lang. Kasi nakikita nilang susobra sila sa dami nila. So, ayoko pare. Di sa isang jeep, may mga girlfriend pa. May sabit pa. What the fuck? Sikat na dancer nakasabit, Brad. Dang. Alam mo, eto, para sa ibang episode na to, pero gusto ko lang isingit dito. Mm. Na, Sorry doon ha. Pero yun talaga yung ano ko naging point of view ko. yun nga eh, dahil alam mo, dahil konti lang talaga ang dancer na pepera. Mr. Mainit, shout out. Oh. Pare, na-monetize niya. Mapera siya, pare. Oh. Na tsaka, sa ngayon, nalaman ko yung kaibigan ni Pete na sa XB, si Jay, Mm. yun sa XB, yun daw. Kasi parang, Choreographer siya. choreographer ng ABS, siya. eh. Oo. So, yun. Napaka-konti ng mga ganong klaseng Pero tignan mo. Sa grupo niya, hindi lahat yun. Yo. Oo, ang dami rin Ang dami nila. nila. Oo. Pero yung grupo na yun, pare, international level na. Oo. ano yun. Oo, talaga na. Nanalo na rin sila sa ibang bansa eh. Pero baka yung iba dun sa grupo niya, mas mapera ka pa. Yun nga eh. Hindi sa pinamali, di ba? Kaya sabi ko, kaya related yan dito sa ugali nila na merong one time nagsabi dyan na, Oo. Sige, hindi, sasabihin ko to. Di mo. Sabihin ko to. Di mo. Money matters talaga to, kaya siya bumagsak sa ganitong ugali eh, na kinuhang sa isang dance contest, kinuhang judge yung nag-trend na merong sinayaw. Na pag ginusgahan mo yung dancer na yon, marami siyang hindi pa talaga alam. Pero dahil sumikat siya, pinag-judge siya sa dance contest. Ano ba yung makakak ng bayag lagi? Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala. Hindi mo alala yung dancer na Hindi yun. ko rin alam. Sige. Kaya, alam mo yung, pinag-usapan natin pero nakalimutan na lang natin. Silang tatlo. Kasi wala tayo masyadong pakialam eh. Mm. Ngayon, nag-comment yung isang dancer na, ako masasabi ko, magaling, marunong din talaga yun, magaling din yun. Mm. Pero sabi niya, na-offend ako na ginawa siyang judge. Kasi ako, naiintindihan ko yun, siya marami siyang pinagdaanan para ma-master yung craft niya eh. So, naiintindihan ko talaga yun. Pero, na-offend siya na hindi siya yun. Matter of money yun. Kasi kung ikaw, nako-compensate ka na talaga ng maganda, wala ka nang pakil. Sige, i-judge nyo kahit sinong gawin yung judge Wala dyan. siyang pera kaya insecure siya. Wala siyang pera. Yun. Kaya humuhugot na lang siya sa ego, di ba? Inggit. Humuhugot na lang siya sa ganun. Wala pera eh. Kung may pera yung sabihin, puta, wala akong i-judge nyo kung sinong gusto nyo judge dyan. Okay naman yung buhay ko dito. Marami akong pera. Tara sa Maldives. Di ba? Pero dahil dun sa bagay na yun na, na-offend ka, what a bitch! Totoo yun. Hindi, nagigits ko yung point mo na wala siyang pera dahil ego na lang natitira sa kanya. Yun. Kailangan niyang i-defend yun. Yun na lang ang meron siya eh. Yeah. Kaya kailangan niya mag-give a fuck kasi wala na siya may pagmamalaki. And kung totoong magaling ka, bakit hindi ikaw yun nandun? Hindi, ako sabihin ko siya magaling talaga yung pre. Pero nga, sapaw siya. Definitely, nasapawan siya nung nag-trending. Talo pa rin. Ito kasi ang sige, bago natin tapusin ito kasi ang reality ng sayaw ngayon talaga, pre. Na siya eh. Kaya timing din na wala na tayo dun eh. Kasi napachip yung sayaw ng TikTok. Hindi na siya big deal nung panahon namin. Nung panahon namin, pag marunong ka sumayaw, choreographer ka. Choreographer. Choreo. Pero ngayon, dahil sa TikTok, dahil nga ang sayaw is parang trend na lang. TikToker na nga ang tawag. TikToker na, napachip na siya. So, actually, wala na silang magagawa dun, pre. Parang lahat nga dancer na ngayon sa TikTok eh. Oo, kaya that's the reality of dancing, no? Pero yun na nga, mga pare, no? Ibang topic yun. Next time, i-topic natin yan. So, sa mga gustong mag-content creator dyan, no? Na may natutunan doon sa pinag-usapan natin, comment down below. At baka may tulong kami sa inyo. Replyan namin yan next topic natin, no? So, go ahead. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos o magbabasa muna tayo ng comment. Gabasa lang. Okay, basa muna tayo ng comment, mga pare.
So yun, no, yung pag may mga gustong content creator dyan, may mga question pa kayo na hindi namin nasabi rito, leave a comment down below pare, sasagutin natin yan next week. Habang naghahanap si Isa daw ng meron ka bang content creator in mind na gusto mong maging guest? Bukod nabanggit nyo na si Janus, meron pa kayo Janus Del Prado. Oo, nabanggit nyo na eh. Content creator lang, hindi artista. Pwede ring artista. Pwede ring artista. Na gusto mo, na feeling nyo gusto nyo talagang, O si Marian, lalayo pa ba tayo? hindi naman papayagan yun. Marian Rivera. Hindi naman papayagan ni Ding Dong yun. Silang dalawa na lang. O sabi ko si Dingdong, name 5 oceans. Dingdong. Ay, iwi-wingman ka namin, pre. Dingdong, name 5 oceans. Pero, How many planets are there? sige na, may naisip ako, haba na naman. Sige na. wag na. Sino bang content creator? Si Gabe. Gusto ko siya makaharap. Walang joke to. No. Face to Tapos, face. Lagay mo yung gloves dito, pre. Para pagka nagkainitan. Oh, ayan na. Tapos tayo. Silang dalawa lito. Seryoso to. I'm calling you out, Gabe. Hmm. Personal tayo magkwentuhan, mag-podcast. Wala namang yan. Wala namang kain tayo pagkatapos. Coffee. Ganyan. Bakit? Hindi naman porket magkaiba ang opinion natin hindi na tayo pwede mag-usap, di ba? Hmm. Magpalitan Tama. ng idea. Palay mo, may matutunan ako sa'yo, may matutunan ka sa akin. Ganon. Kahit disagree. Ako, real talk para kung si Gabe, i-invite natin na rin natin si Pinoy Extreme. Oh, di ba? Silang dalawa rito. Baka naman magsuntukan yung dalawa. Magsuntukan yung dalawa. Yung sa kanila parang hate na talaga eh. Oo. Sabi ni Toji po siguro, best podcast and yung topic nyo is superb. Hindi lang siya always serious about sa politics and general life. Yung mga ganitong twist, playful advice, hypothetical scenarios, may papupulot din pala. I think Grabe ka nabasa ko naman, na yata to. parang ngayon ka lang nakapanood. Parang di ko alam kung compliment ba yun o Parang backhanded eh. Ito kay Yolab na topic, no? Shoutout Calvin De La Peña again. Lagi sila nagko-comment. Ayan, si Ray Delive Ray 1650. Kay Esnape. Shoutout sa'yo. Shoutout. Wala na yung segment na nagre-read si Soy ng mga comments sa previous uploads. Ito na nga eh! Ito na. Pasensya na. Ikaw, Esnape, ito na nga! Ito na nga eh. Ginagawa na nga. Sabi ni Pacquiao Power Clips, mga boss content nyo, yung mga UP student ngayon na namatay sa engkwentro ng sundalo at NPA. Next topic. Alright. Ngayon, ang sabi ni Pacquiao Power Clips, ang tanong kasi, ba't andun sila sa bundok? Ayan, maganda yan. Naman. Next topic yan ba? Makakancel ako sa comment mo. Gerard1014, paangas ang setup pa. Mga boss, di na ako makapaghintay sa sticker nyo. Yung kay Boss GOP, meron na ako. Dami ulit natutunan ngayon. Sabi ni Salamat. Andrew Pascual 1178, kay Stephanie Mojica naman, next idol. Looks where, shoutout sa'yo, kay Gianna Bells, hello mga sir, kayo nagiging father figure ko. Wala na akong tatay. Sad. Sobrang guho ang pagkatao. Yan, tawagin mo si 8 Asset na daddy. Daddy. Kami ang kapatid mo dito, ang tatay mo dito. Si IMJ Anis 2017 nabuhay shoutout sa'yo pare ko. Si Magic Lampara, andyan, nag-comment. Salamat. Procorpio 13, imagine tumanda at nagka-apo yung thirst trapper tas nakita ng apo niya, pinagjajakolan yung mga video niya. Ooh, the hell? Alam mo, posible mangyari ngayon yan. Sa generation ngayon, wag na kayong magulat. Alam mo kasi, kaya hindi pa nasasampal ng reality to, hindi pa kasi dumadating yung generation na may teknolohiya yung mga apo. Yun. Wala pa eh. Natumandang may thirst trap sa internet yung... Wala pa eh. Wala pa. Darating yung experiment na yan 20 years more. Ayan na. Yan. Yung mga patuwad-tuwad na sa internet. Oo. Tapos, maano pa yan, pre? Okay, sana yung sabi niya, apo, paano pag anak? Sinabi, ma, sabi ng kaklase ko, nakita ka na daw niya sa internet. May scandal Mas masakit yun. Mm. Yung apo, parang malayo na yun eh. Yeah. Di ba? Nako. Hindi, ang masakit sa apo, pag hindi niya alam na lola niya yun, yung pinagbabatian. Kasi Ay, bata pa so maganda pa eh. Lola niya pala yun. Ay, Pinagbabatian. Sagwa, pare? Sagwa talaga. Isip ng mga to eh. Michael Abiyog 8706 stay cold. Kay Alvin De La Peña 614. Di guru niya type si Yolab. Sabi ni John Avila 93, another solid episode. Shoutout Jolly 86. Uy, may table na sila. Bon Bolivar 3637, Geng Jen Renzi Palo.
Sabi ni Procopio, tingin ko tama yung pananaw ni Boss GOP tungkol sa lalaki. Dahil si Ray Crocs nga, hiniwalayan yung asawa niya para sa pangarap niyang McDonald's. Okay. Yung Yung the the founder. Alright. Yeah. So yun mga pare, maraming salamat doon sa mga nag-comment, sa mga members natin, shoutout sa inyo. Sa mga hindi pa naman members, shoutout din sa inyo, no? Make sure na nakasubscribe kayo. Anti-Supot Podcast, nasabi ko na kanina eh. Magbabalik kami. Trivia Gang! Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shoutout to my boy J.O.P. At si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.